Ngayon naman kay camping tayo, 'di ba? Magko-comment tayo dito, mag-second motion tayo dito. Kasi niya, sa sinabi niya regarding dito kay lolo mo, super kuda ni ni Harry Roque, no? Grabing kuda era. Ay, kung nagagagil naman ako, bi. Ay, gigigil ako dito. Panoorin nyo nga to muna, gigigil ako eh. Pakinggan po natin itong mga sinabi ni Harry Roque, mga kababayan. Ganito po niya, pilit na ibinababa si PBBM. At maririnig niyo rin po kung paano niya inaangat si VP Sara. Pakinggan po natin and then pag-usapan po natin yan. Go! Ngayon, dapat harapin mo ang katotohanan na pinaka-nagugutom ang mga Pilipino ngayon sa iyong administrasyon. Kinakailangan sagutin mo ngayon ang mga pagkakautang mo sa sambayan ng Pilipino dahil sa administrasyon mo, matindi ang pagkagutom na dinanas sa mga Pilipinas, mga Pilipino, at ngayon po ang Pilipino ay nakaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, at mababang sweldo. Hala? Swim or sink on your own? At ang tingin ko, dahil masakit na ang sikmura ng mga Pilipino, hindi tatagal, you will sink into oblivion. Meaning, goodbye Junior, at wala ka ng aasahang Amerika na ikaw ay palulutangin pa dahil sa iyong mga pagkakabigo na mag-deliver sa iyong pangako na mas mabuting buhay sa bawat Pilipino. Ang nakakatawa nga, ang Amerikanong presidente at ang kanyang mga opisyales patuloy na nakikipag-usap ngayon sa China kung paano mapapabuti pa ang relasyon ng China at ng Amerika. Samantalang ang mga Pilipino tumigil lang makipag-usap sa mga China dahil right there. Huli. Huli! Pero makukulong din. Nagigigil ako sa'yo, B. Pro-China ka talaga. Tigil-tigilan mo ako. Alam naman natin na ang China talagang unti-unti na lang sinasakop na tayo. Ang pinagugutan na lang natin yung support that we can possibly get from United Nations. Oh, di ba? Sorry. At kung sino mang bansa ang may concern sa mga maliliit na bansang gaya natin. We are part of third world country. So, ang gigigulo ko sa'yo, B. Aray! Wait, panoorin nyo nga ulit siya. Sa kanila na susuportahan ng Amerika ang Pilipinas laban sa China. Well, I have news for you, Marcos Jr. Wala ka nang aasahan sa Amerika. Gigil na gigil. Kinakailangan ngayon sagutin mo, bangag ka ba sa pamamagitan? Parang ikaw yung bangag, B. Ayun, narinig po Tigil-tigilan mo kami, Bumblebee. Para po sa akin, napakayabang po niya magsalita. At akala mo naman, napakagaling ng idol niya na naging presidente. Akala mo, nung panahon ng idol niya, hindi po tumaas ang bilihin. Mas mataas pa nga po ang bilihin nung time ni Duterte Yes. Totoo lang po, mga kababayan, mas ramdam ko po na mahal ang bilihin ng time ng kanilang leader, ng kanilang idol. Mas mura-mura na ngayon. Kung makapagsalita sa presidente, wagas, akala mo napakagaling ng admin nila. Ganyan po niya binababa. Para po sa akin, ganyan po niya binababa si PBBM. Ngayon, pakinggan niyo po kung paano naman po niya inaangat si VP Sara. Ito po. Go. Pagkatapos ang lahat ng putik na binato nila kay Inday Sara, nakatayo pa rin si Inday Sara. Nakatayo pero walang ginagawa, B. Ng ating mga kababayan. Wait lang, wag mo ako sasabayan pag nagsasalita ako, B. Nagigil. Yes, nakatayo ang lola mo. Nakatayo, pero ang ginagawa niya, B, tayo lang. May tayong ganun, B. Wala tayong tayuan dito lang. Gumalaw-galaw. Sabihan mo yung VP Sara mo, gumalaw-galaw. Si VP, Lenny, kahit na tinutulig sa ng Panginoon mo, di ba, galaw ng galaw lang. Diyos ko, nawalan lang ng budget, kinatan lang ng budget, hindi na pwedeng mag-initiate ng mga bagay-bagay to prove na matatag siya bilang leader. Gigigil ako, B, konti na lang. Tigil-tigilan mo ko, Bumblebee. Gigigil ako sa'yo. Para maging susunod na presidente. Talaga? Ayun, susunod daw po ng presidente si VP Sara. So sa akin pong pagkakaunawa, ginagawa niya yung mga sinasabi niya kay PBBM, pinapalabas niya na hindi magaling na presidente si PBBM. Yes. At pinapalabas niya na magaling si VP Sara kapag ito ay naging presidente. No? So sa palagay ko mga kababayan, ganyan po yung gagawin nila hanggang 2028 hanggang hindi po nila napapatalsay si PBBM. No? Hindi po titigil yung mga yan. Yan po yung nakikita kong style nila ngayon, ginagawa nila ngayon. No? Which is, kung kung i-internalize, realize yung ganyan,
kung mga may gagawin sila yung mga matutuligsa din nila yung government, tapos kung ipupuntiryan nila kay PBBM, if meron mga worse mga ginagawa si PBBM, then so be it. Diba? Pero kayo muna, kayo yung kayo yung hotspot ngayon dami nyo nang napatunayan na kamalian sa buong daigdig. Panindigan nyo na muna yan, mga wag nyong, do not try to create more problems without resolving your current situation, your problem, di ba? Wag gagawa ng marami pang problema, hindi mo pa naayos yung problema mo ngayon, di ba, Rocky? Tigil-tigilan mo ako, B. Bumblebee ka talaga. Oh, go girl. Sa totoo lang po, nag-improve na po yung inflation natin. Ay. From 2.9%, kung hindi po ako nagkakamali, pwede nyo basahin itong article na ito, bumaba na po siya ng 2.1%. Sorry, nakatagilid siya. Kaya nga po ako, super tagilid ang lolo. Po na sana makapasok si Senator Kiko Pangilinan sa Magic 12 or sa 12 senators na mananalo. Dahil for sure, makakatulong po yan kay PBBM na pababain ang presyo ng mga bilihin dahil nga po food security secretary siya. Yung pinakamababang inflation na naitala nung panahon po ni Senator Kiko Pangilinan bilang Food Security Secretary ay 0.8%, no? Hindi man lang nag-1. At sabi po ni Senator Kiko Pangilinan, willing po sila na makipagtulungan sa gobyerno para mapababa ang presyo ng mga bilihin, no? Yes. So mga kababayan, sana po yung mga makakatulong kay PBBM ang ating pong suportahan at makakatulong sa government, di ba? And PBBM is totally helping the government. That's how I evaluate and assess the situation kung anong ginagawa ni PBBM. Kasi alam niya ang laki ng pakinabang ng social media, guys. Just make it useful and make it your tool, di ba? To searching facts. And hindi yung nagsisearch kayo ng fact, i-debunk nyo. Diba? Di yung ganun-ganun, B. Wala tayong ganun-ganun. Di yung pipini-fake news nyo yung mga fact. Maging pag nakita nyo yung katotohanan na, maging mulat ka na, B. Ganyan kalaki yung mata mo. At yung mindset mo talaga, maging open-minded ka na. Huwag tayong nakita na nga yung fact. Tapos, sabi-sabihin pa fake news, dami-daming nakalagay, nung lalaki pa ng mainstream media, di ba? Tapos fake news nyo pa rin yan, fake news kayo. Kasi nga napaka close-minded nyo, guys. Tumataas na yung noo ko, isus ako, aray ko, be, tulong. Dahil sa ngayon po, ang kailangan po natin ay magtulungan. Isang tabi ang politika, isang tabi ang kulay. Basahin ko na lang, I am a loyalist. But when Kiko said, handa tayong isang tabi ang politika at makipagtulungan sa Pangulo, I think siya nakapuno ng 12 slots ko for senators. Sana lahat ganon ang mindset katulad niya. Yes, di ba? Galing. Sana ngayon, at sana wag lang sa salita na kapag nakuha na yung posisyon, hindi nagagalaw-galaw. Wala tayong ganun-ganon. Tinasabi ko sa inyo. Meron ka pa bang sasabihin din? Trabaho para sa bansa. Hindi naman po ang gusto ng Pangulo, mga kababayan. Yes. So, yung sinasabi ni Harry Roque na hirap na yung mga tao, ako po personally, hindi ko po nararamdaman yun. Mas ramdam ko po ang hirap ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Okay. To be fair naman, kasi nga, nung panahon ni Duterte, ni former president, talagang, di ba? May pandemic din naman kasi ang daming mga nangyari. Pero may mga istorya pa doon sa pandemic, B. Naging negosyo pa daw yun ng Duterte. O hahanapin natin yung mga source ng mga anong-anong yan. For the moment, for the meantime, na ipakita ko na sa inyo kung paano ipinagtatanggol ng lolo Bumblebee mo ang bibisara nyo. Gigigil ako sa inyo. Aray ko. Tama naman na yan, B. Inom muna ako ng tubig. Inom ko. Aray! Tama na nga. Aray ko.